National Bureau of Investigation ang mga opisyal ng Performance Foreign Exchange Corporation o PFEC upang sagutin ang reklamo mula sa 12 nilang investor. May mga kaya raw ang investor ng PFEC, kabilang ang isang dating immigration official na nalugi ng $500,000. At ang reklamo mula sa isang George Palos na naglagak ng $8,500 sa PFEC noong 2005. 7 hanggang 8% ang buwan ng tubo na ipinangako. Dating ahente ng PFEC ang anak ni Palos na si Lorenzo. Lahat naman negosyo mataas ang risk. Depende kung paano mo i-handle. Lumapit sa NBI ang pamilya Palos nang mabuking ang investment scam ng PIPC, ang kumpanyang pinamunuan ng Singaporean na si Michael Yu. Na pinapaniwala sila na hindi malulugi yung kanilang investment. Nandun yung catch dyan, nandun yung fraud na niloko yung tanong pumasok dyan, yung pala, yung investment wala na. Aminado naman ang PFEC na dating naugnay sa kanila si Liu pero binitiwan na nito ang kanyang investment sa kumpanya noong 2005. Iginiit ng mga pinuno ng PFEC na hindi sila sangkot sa pyramiding scam. Pinagtibay raw ito ng DOJ, Court of Appeals at Supreme Court. Legal daw silang broker ng foreign exchange. 10,000 dolyar ang minimum investment. Walang garanti ang tubo dahil sa malikot ang galaw ng foreign exchange market. They are reminded of all the risks that are inherent in this business, and that the need to be on top of the trading transactions at all times, because this is their business, it's not ours. Nangako ang PFEC officials na makikipagtulungan sa NBI. Tiniyak ng PFEC na ibabalik nila ang pera ng mga investor na nais bawiin ang kanilang puhunan. Of course. We had no question whatsoever regarding inability to give whatever funds the clients wanted to withdraw. We even paid within 24 hours. Para sa IBC News Tonight, Charina Carlos.